Magandang umaga! Siyempre, bago nga ang lahat, tawag muna kami kay Daddy habang nagre-ready. Iinom nga muna ulit sila ng katas ng malunggay. Medyo aaraw-arawin ko ulit sila ngayong painumin dahil nga meron na naman daw smog ang Taal. Kapag nga ganyang may smog daw, mabilis magkaubo o kaya na may magkasipon ng mga bata. Para naman kahit papano, may panlaban sila, kaya ayan, paiinumin ko sila araw-araw. May tira nga kaming paksiw na tulingan kahapon, kaya yan na lang ang lulutuin ko para sa lunch namin. Ito talaga ang masarap sa paksiw, kapag may natira, ipiprito kinabukasan. Siyempre, ihanda na ang pinakamaraming kanin. At tiyak na mapaparami na naman ang kain ko. Ay Diyos ko, pag ganito talaga ang mga ulam ay hindi nga tayo nagpapaawat dyan. Ayan nga at luto na. Kaya pakakainin ko muna ang dalawang bata dahil pag ako ang kumain, matagal na kainan nito dahil siyempre nanamnamin ko ang sarap ng paksiw. Sinubuan ko na nga lang sila para mabilis. O diba, gutom na gutom ang person. At ayan nga, nagpainit pa ako ng tubig para makapagkape. Ay Diyos me, ito talaga ang masarap na partner. At pagkatapos ko ngang mabusog, ayan at napagdesisyonan ko ng gupitan sila. Si Kirina naman ay babawasan ko lang ng konti kasi sobrang haba na. Nahihirapan na rin akong itali ang buhok niya kasi ang daming sumusobra dun sa ipit niya. Kaya naman babawasan ko ng konti kasi hindi naman nabagay sa kanya ang maiksi sa ngayon. Siyempre, pagkatapos si Inday Sara naman. Ay sorry na kung magagalit kayo sa akin pero talagang paiiksiin ko ang buhok ng aking si Inday. Ba hindi rin naman maganda ang tubo at kulot nga ang dulo. Tapos parang manipis pa kaya sabi ko ay paiiksiin ko muna. Sakto naman magti 3 years old pa lang din siya. Pag siya ay kasing edad na ng ate niya mahaba na ulit yan. Mas maganda rin yung napuputulan siya ng maiksi ngayon para mas makapal ang tubo ng buhok niya sa mga susunod. Ang ate Kirina naman at ang ate Erika ay nakaranas din ng ganyan. Mahilig talaga akong magputol ng buhok. Siyempre, nakamana tayo sa ating lolo noong araw ay manggugupit yun. Napakaraming bata ang nagupitan noon, Diyos ko. Kaya naman yung galing natin sa paggupit namana din natin ng bahagya. Mabait din namang gupitan si Inday. Sumusunod din siya sa akin kapag sinabi kong tungo. Madali rin siyang kausap. Kaya nagupitan ko rin siya ng maayos at saka maganda. Siyempre, takot siya sa akin. Sige, magupit ka, mawalan ka ng tenga. Yun nga ang panakot ng lolo ko dati, wag malikot para hindi magupit ang tenga. At ayan na nga, tapos na siyang gupitan at Diyos ko, ang ganda ng smile. Ayun lang naman po for today's video. Salamat po sa inyong laging panunood.